So, magandang umaga po. Kami ang Group 5 sa Ethics. At papakilala ko muna sa isa mga kagrupo. Ako nga pala si Enrich Milan. Ako si Roger David Basco. Ako si Alan J. Victorino. Ako si Emmanuel Jefferson Cruz. Ako si Giang Light Santiago. Ako si John Howard Cadillac. At ako si Kurt Daniel San Pascual. So dito pag-uusapan natin kung ano ba yung pagkakaintindi sa binasang article or text. Sinong maaaring ng magano. So sa binasa kasi na na to, na context na to, parang yung pagkakaintindi ko dito is pinaglalaban ng mga Cordillera. Yun nila, yung ipinapakita nila yung pagsusuot nila ng mga damit nga rin, yung sa mga babae, yung pag-ubad, hindi nila inaano yung sinesexually kasi di ba sa atin pag yun, sexualista, di ba? Nagubad ka sa kalsada, gano'n, parang sabihin sa'yo, pang ibang kahulugan, di ba? So sa kanila, may sarili silang kahulugan, parang pag ginawa yun ng mga babae, parang pinapakita nila yung pagiging malaya, pagkakapantay-pantay, yung nila, parang pinapaglaban nila yung mga karapatan nila na gender equality yun, kung tama. Tapos yung may yun yung sa hindi nila hindi sila bumabase sa yung sa kung ano yung nung libro kung ano yung hindi sila maaari kung kikita sila ganun, parang gusto lang talaga nila yung i-express yung pagiging malaya. So, yun parang kahit mga babae sila, kaya pa rin nila lumabas sa mga sarili ng mga pahal. Tama. Sumabay sa mga Halimbawa ngayon yung pag-uubad, di ba? Pinapakita nila na matatapang sila, na kaya nilang lumaban para sa kanilang lugar, gano'n. Tapos saka na rin yung yung sa mga pagtatrabaho na rin, kasi di ba yung gusto na nila yung kung ano yung mga nagagawang trabaho ng mga lalaki nagagawa nila. Kaya yung mga abilid na rin sa nila. Example natin sa pagdadrive, gano'n. Di ba di ba sa Saudi ata, yan yung dati bawal magmaneho yung mga babae. Kasi ngayon pwede na, di ba? Kaya parang gano'n din sa kanila. Gusto na nilang maipakita yung gano'n na kaya rin nila. Diba? Parang pinapakita na hindi lang sila pambahay, ganyan, nag-augas, ganyan, gano'n. Kaya din nila gawin lahat na nagagawa ng lalaki. Okay. So sa akin naman, ang pananaw ng mga taga-Cordillera tungkol sa kasarian ay tumututol sa karaniwang mga construction sa lipunan na nag-objectify o nagsasailalim sa mga babae. Sa halip mga pre, na ini-sexualize nila ang katawan ng mga kababahihang Cordilleran, binibigyan ito ng makapangyarihang simbolismo bilang paraan nila ng paglaban. Halimbawa na lang, ang kanilang pagpapakita ng katawan sa mga tribal na alitan o protesta laban sa mapang-aping puwersa ay isang paraan ng pagsalungat sa heteronormative na idealisasyon ng katawan ng babae. Ang pagubad naman ay hindi lamang nakakapukaw ng pansin, kundi isang makbuluhang anyo ng pagkondena. Gamit ang katawan bilang instrumento ng empowerment kaysa sa pang-aapi. So ang inaano dito is, ginagamit nila yung katawan nila upang, parang kumbaga halimbawa sa mga tribo nila, ginagawa nila itong panlaban sa protesta, ganon. Ito din yung idea nila na kaya rin nilang gampanan yung mga role ng mga lalaki na hindi lang puro lalaki yung gumagawa, na kaya rin nilang gawin lahat. So yun lang sa akin. Parang sa rin yan yung sa ibang bansa yung mga sila. Parang nagpo-protesta sila tapos sila nakahubad yun. Tapos yung mga tao natawanan sila, di ba? Pero deep inside, may pinanggagaling. May pinanggagaling. I meaning. So next. Ano pa aring dadagdag. Ikaw sa naiintindihan mo. Pre, sa madaling salita, walang malinaw na pagkakahalahati ng trabaho ng kababaihan at kalalakihan. Ikaw ay agrikultura sa mga responsibilidad sa bahay. Hindi katulad ng ibang lipunan, ang trabaho ay hindi eksklusibo sa isang kasarian. Hindi komplementaryo at
maaaring palitan, nagpapakita ng pantay-pantay na pagtatrabaho. Gaya na lang ng yung lalaki, kaya nang gawin ng babae yung mga ginagawa ng lalaki ng trabaho. Parang pinapakita nila na malakas sila, kaya nila yung gawin yung trabaho ng lalaki, hindi lang na nagagawa ng mga lalaki. Yun lang. Sino bang ano? Ano ba pwede nyo madagdag? Ikaw dyan, anong magkakaintindi mo sa binasa? Ano? Hindi lang yung lalaki yung kayang bumuhay sa pamilya, kaya din ng babae gawin yung mga kaya ng lalaki. No, kasi paano pag ano, pag wala yung lalaki, yung mga ano, Yung mga single mom, di ba? Oo. Kinakaya yung kadagaya nila. ng lalaki. Sa totoo lang, mas malakas pa ang mga babae kaysa sa lalaki. Oo, tama. Kasi, Ikaw, Brett. Kumbaga, ang nabasa ko, sa komunidad na yun, no, meron silang tinatawag na parang undergendering. Kumbaga yung undergendering na yun, yung ibig sabihin nun, yung parang hindi nagkakaroon ng limit yung babae kung ano yung gagawin nila. Tulad ng sa trabaho, nangyari, di ba? Pinapakita doon na walang hatian sa paggawa sa trabaho na kung ito, gagawin na ito dapat ng babae. Ito, sa lalaki lang. No? Kumbaga, dito sa topic na yun, hindi nakadepende sa kasarian yung tulong. Kumbaga, ito sa ambag ng ambag ng tao. Kumbaga sa skills pa. Oo, sa skills. So, yun lang. Ikaw. Ikaw, Gian. Sa naman, pagdating naman sa usapin ng pag-unlad, ang konsepto nila ng yung pansigadan, alam niyo yun? Pamilya. Pansigadan, tumutukoy sa yung pansigadan tumutukoy siya sa, I mean, yung konsepto nila ng pansigadan ay mas tumutukoy sa kabuuan kagalingan ng isang community. Aktibo rin yung mga kababaihan sa paglaban sa mga di ba, yung mga nagmimina. yung nakakasira sa kalikasan. Parang gusto nilang protektahan yung gusto nilang protektahan yung lupa nila kasi sa kanila yan eh. Sa probinsya yan, Cordillera. Pundok. Kasi kinukuha ng mga ng mga kumpanya yung mga lupa nila para pagminahan kung ano ng mga ginto, ganun. Tapos yun, sa pamamagitan yung mga iba't ibang klase nilang panlaban. Gusto nilang protektahan yung kapaligiran nila. Oo, pre, tama. Bihira na lang din yung mga ganong katutubo sa Pilipinas. No? Ilan na lang yung nila, yung populasyon. Kasi halos lahat pupunta na sa Maynila, gano'n yung taga-probinsya. Sa jeepney. Pwede kaya yung iba kasi nakukuha yung lupa nila, pre, kasi ganun, di ba nga? Tapos ginagawa ng minsan ng gobyerno o kaya ng mga mayayaman, ganyan. Yun. Gagawin mga infrastructure, mga mall, gano'n. Pre, mga subdivision, gano'n. Ginagawa nila subdivision. So, ngayon mo, wala sila ng bahay, di aalis sila, di wala dito. Wala, tapos dumadami yung mga mga palaboy, pre. Hindi naman, sa totoo lang. Di ba? Kahit ka, alam niyo. Kasi nasa jeep, minsan di ba umakit sila sa jeep para manlimos? Pero iba yun, pre, bad joke. Pero parang tribo pa rin siya, pre. Example pa rin siya ng tribe, ganun. Kasi bumababa sila sa Manila para lang makapanlimos sila. Para manghingi ng tulong. So, kumbaga pare-pare sila ng pinaglalagyan nila. Kaya nga, dapat mas maganda yung pinaglalaban nila yung nila. Kasi karapatan nila yung pre, lugar nila yun, doon sila lumaki. So, kakabuhan, agree ba kayo na magkaroon sila ng pagkakapantay-pantay sa lalaki sa babae? Oo. Bakit? Siyempre, pre, dapat pantay tayo, pre, pare-pareho naman tayo mga tao, pare-pareho tayo ng makakayanan. Ang pinagkaiba lang yung ari natin, di ba? Totoo lang. Diba? Tapos yun, meron pa rin naman yung mga babae nga, may mga nagagawa sila hindi natin kaya gawin. Ganun din sa kanila, di ba? Yun. Quality lang. Kumbaga kung aminin natin, mas malakas talaga ang mga babae. Oo, pre. Kumbaga sa mental pa lang eh. Kasi yun yung parang kailangan nating mga lalaki eh, mental eh. Kahit naman sa pamilya, pre, kung
iisipin mo kung sino pinaka nahihirapan sa Nanay. pamilya, nanay talaga. Babae. Pre. Sa panganganak pa lang, nanay na eh. Hanggang sa pagtatrabaho, pre, o kaya sa responsibilidad ng bilang babae, nahihirapan talagang nanay, kaya napakalakas talaga ng mga babae. Yun lang. Parang yung pag-uwi natin, hinahanap natin, ano eh, mamay. Oo, di ba? Kasi Si nanay. yung nag-aasikaso sa atin, yung nagluluto, yung mga nag-aasikaso talaga sa mga kailangan natin. Kasi di ba pag lalaki ka, parang nagtatrabaho ka, nag-provide ka, di ba? Yun yung mostly na ginagawa ng isang lalaki. Yun lang. So, yun. Kaya saludo talaga tayo sa mga Kababaihan. kababaihan. Yun lang. So, yun. 10 minutes na. Ayun lang po at maraming salamat sa panonood. Sa pakikinig. Pakikinig pala yun. Marami pong salamat. Dito na po nagtatapos.